Talaga naman Franz Castro hindi na nanahimik Gusto niya laging expose sa media. Di ko rin to alam ni Karen Davila bakit binigyan niya to ng oras na ma-interview kasi nagpa-interview kay Karen Davila sa ANC. So, ang ano pa yun, pabida-bida. Kasi nga daw mayroon pang third impeachment na isabay doon sa kanilang dalawang impeachment na naka sa Kongreso. Sabi ko, bakit pinagbigyan pa to ni Karen Davila? Bakit in-interview pa to? Ito naman kasi mga media, wala na ba silang ibang pwedeng maibalita na tao para maano nila sa balita nila na di lintik na tong Franz Castro na to? Kasi tuloy to, namimihasa to kasi kayong mga media kasi binigyan nyo ng halaga itong mga klaseng tao na itong mga napakabastos na walang hiya. Di ko na gustuhan to, nakita ko sa video na to sa video na to ni Karen Davila, yung sa interview niya na in-interview tungkol sa impeachment. Ayun, nagbida-bida na naman kasi nga daw meron pa silang mga third impeachment na ihain tapos antayin bago to i-endorse sa Senado. Kailangan basta marami siyang sinasabi doon. Ipasok ko muna itong video na to. We're now joined by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Representative Castro, good morning to you. Good morning, Karen, and to your viewers. All right, now you just hearing the Vice President after her press conference. What are your thoughts on her statements? Well, wala namang bago doon, Karen. We have heard already yung sinasabi niya about yung sa kaso niya that she will face, tapos yung pag-iwas niya doon sa mga kaso at pagharap doon sa NBI, and of course the impeachment complaints against her. So there's nothing new. So sinasabi niya lang na medyo kalmado siya, Karen. Kalmado siya ngayon doon sa kanyang press conference. Okay, so there are 2 impeachment complaints filed against the Vice President, and there's a third looming in the horizon. I know that Congressman Adyong had a hearing the other day and actually exposed all these fake names, fake receipts, etc. What is the status of that third impeachment complaint? We just heard that from one of our colleagues that a group of religious people would file on next week. No, so that's why Karen, the first 2 impeachment that were filed a few days ago ay hindi pa siya tinatransmit or sinisend sa office of the speaker kasi naantay pa yung pangatlo. Okay, but what you're trying to say is the third is already certain? Yeah. So the third is already certain that would be submitted now by next week. Kasi pag sinabit yung dalawa without yung kapag wala pa yung pangatlo baka ma-technical. So tatlo yung i-transmit sa speaker so that it would be transmitted to the Committee on Justice later on. Okay, what do the House rules today? What does it state? Do all 3 impeachment complaints, after it's sent to the office of the Speaker, does it have to pass through the House Committee on Justice first before the plenary? No, if the third complaint has already reached the required numbers of House of Representatives who would endorse the third impeachment complaint, well, yun na yung itatransmit. So if it is not, parang i-consolidate the 3 impeachment complaint. Okay, and what is the required number of representatives to endorse? So 1/3. So the Secretary General said it's at least 103 members of the House. Okay, and that's just to endorse. Yes. So but what about that parang na siya, no, Karen? It would be automatically endorsed to the Senate pag nakuha na po yung
required number. Okay, but what about the determination if these impeachment complaints are sufficient in form and in substance? Shouldn't the House Committee on Justice thresh that out first? Well, kapag merong consolidation, Karen, so tignan natin, no, kasi the speaker, I don't know, the Secretary General have already scrutinized yung form. So it's up for the Justice Committee and the Rules Committee to find out its yung content po and substance. Yes, but what essentially you're saying is you don't have to pass through the House Justice Committee, that it doesn't have to be heard. Yes, so yun kasi yung yun ang guidelines and rules. So pag nakuha na yung 1/3, at least but who determines that the complaints are sufficient in substance if there is no hearing in the House Committee on Justice? Well, titignan pa rin ng Committee on Justice itong content and substance. Kapag nakita naman doon Karen na okay naman yan, ay immediately ay itatransmit na yan sa plenary and then to the Senate. Okay. Now, I believe you just have 4 days left. Is that correct? You have 4 session days? Yes, up to December 18. So are you optimistic that this can be transmitted to the Senate within the 4 session days, or frankly, there's a lack of time? Well, hindi kami masyadong optimistic, no? But I hope for the last 3 days ay matatransmit yan, and pwede naman, Karen, after Christmas, mag-convene the Justice Committee or the Congress para desisyonan yung transmittal nito sa Senado. Grabe ang mga sinasabi niya doon. Mayroon pa daw silang third impeachment nga na kailangan isabay-sabay yon kasi nga i-consolidate yun pag para ipasa sa department o sa Committee on Justice. Di pa nga to na ipasa sa sa speaker. Tapos nag-a-assume na ma-impeach talaga ang vice presidente. Tapos ngayon parang hugas kamay rin to sila para pag maipasa yung third impeachment. Parang madaliin nila yun para ang Senado na ang bahala diyan kung aprobahan nila yan kasi di ba sabi niya mayroon silang 100 plus 106 na congressman ang dapat pipirma doon para automatic ma-endorse nila sa Senado. Meron na silang 4 na araw na session. So pwede naman din, sabi niya pagkatapos ng Christmas daw yung mga ganun. Parang nagbigay pa siya ng trabaho sa ibang mga congressman. Na samantalang ito, wala na to dapat dyan. Napakawalang hiya talaga naman. Ito namang natin ngayon, mga media, grabe naman ang nyo. Sobra naman kayo dyan. Nag-i-interview kayo dyan sa mga ganyan. Tapos, ang niya, sinisiraan pa rin niya si VP Sara na narinig naman natin anong sabi niya. VP Sara pa rin ang target. Bakit sobra na lang talaga siyang ganun na lang ang galit niya kay VP Sara? Ano ba niya na gusto niya kasing ganda sa ating Vice President? Ito mukha naman ito. Sinabihan niya nung nakaraan na sinabihan niya si VP Sara ng pusit. Siya naman ang mukhang pusit. Nakita niya naman ang buhok niya dito, di ba? May mga puti. Sinabi ko na nga yan, may puti-puti pa dito. Siya ang mukhang pusit. Tapos ngayon sabihin niya ang beauty ng VP Sara pusit. Ay nako, Franz Castro. Mukha ka ng galing sa di ko lang sabihin kasi baka mamaya masyado ng offend meron akong dapat sabihin kaya lang pigilan ko lang muna. Tapos ito pa yung parang iyak sa dito sa may sa budget ng DepEd na binawasan pampalubag loob para sabihin na mabuting tao ka. Ayun yung BJ, pasok ko muna. Magkano ba ang naibawas sa pondo ng DepEd para sa susunod na taon? Aga, nasa 11.57 billion pesos ang halaga ng naibawas sa magiging pondo ng Department of Education o DepEd para sa taong 2025.
batay sa inaprubahang bersyon na General Appropriations Bill ng Bicameral Conference Committee. Kinundi na ito ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa Teacher Solon, malinaw anyang manifestasyon ito ng anti-education at anti-poor policies ng pamahalaan. Gate pa nito, hindi ito katanggap-tanggap at papakita kung ano ang tunay na prioridad ng administrasyon. Sa halip anyang abutin ang United Nations Recommended Education Budget na 6% ng gross domestic product, baliktad ang ginagawa ng gobyerno at binawasan pa ang pondo sa edukasyon. Hindi anya nito maiibsan ang learning crisis sa bansa at malaking dagok sa mga mag-aaral ang 10 billion pesos na ibinawa sa computerization program ng DepEd. Batay naman kay DepEd Secretary Sani Angara, ang 10 billion pesos cut sa 2025 computerization program ng DepEd ay magagamit na sana sa libo-libong computers at gadgets ng public school children. Mahalagaan niya ang infrastruktura, subalit gayon din yung pamumuhunan sa mga mamayan. Ngayong niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang 2025 General Appropriations Bill, pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang kulang para tuluyan itong maisabatas. Pakinggan naman natin ang panawagan ni Congresswoman Castro. Nananawagan ako kay Presidente Marcos na maibalik, no, kung sakali, or kung magkakaroon ito ng supplemental o dagdag, ilalagay ba yan sa unprogrammed appropriation. Kunyari, iyak na iyak siya doon. Para sabihin niya talaga may concern siya sa mga teacher. Sarili mo lang interes yan, Castro. Punyeta mo. Di mo alam na ang mga tao sinusuka ka na talaga dahil sa pinagagawa mo. Wala ka ng dyan, puwang dito, kakakanita ka senador ngayon, ganyan ang ugali mo, sinong buboto sa'yo? Nagkataon pa na yung ginagawa mo ngayon, akala mo siguro babango yung pangalan mo dyan na ginagawa mo ngayon na ka nang binabangga mo tong vice presidente. Nagkamali ka kasi kawawa ka lang talaga sa iyong kandidatura dahil walang taong buboto sa'yo. Akala mo siguro mananalo ka dahil ginagawa mo ngayon, makilala ka para sabihin na lumalaban ka sa sa gobyerno. Di ba mayroon siyang rin doon sa presidente? Halata talaga halata talaga siyang NPA na kasi wala na siyang pinipili na tao. Kung sino na lang, presidente at saka vice presidente. Basta salungat sa gusto nila, kalabanin nila 'yan. Ang gusto nila ay gusto nila yung masunod. Ganyan ang mga buhay na mga buhay NPA, diktador. Gusto nila. Anong gusto nyo? Revolutionary tax ulit. Wala na yan sa inyo. Kaya ngayon, dyan ka na sa Kongreso kasi yan ang yan ang kinukuha yung pera. Ipapasa mo yan sa iba. Ilan kayong congressman dyan na mga walang silbi dyan? So, 3 na kayo yung walang silbi. Gawin ko pang-4, ito si Paduano. Ikaw, Raul Manuel, Arlene Brusas at saka si Paduano, sana wag naman manalo tong iba dito ngayon sa sunod na eleksyon. Itong si Dilima na kakandidato, sana wag na manalo yan sa kanilang party list. Baka mamaya pangkulo lang din yan. Ito si Brusas, ito si Castro at saka ito si Dilima, mukhang mga may sabihin naman dapat ako, kaya lang pigilan ko muna. Mamaya sabihin nyo bastos ako magsalita, pero nakikita ko yan, ganyan sila siguro. Nakikita ko yan na mukhang pare-pareha sila mga mukha mga ayun na, nagalit ako sa inyong lintik kayo mga kasopangan nyo.